Jeremiah chapter 18, 1 to 4. Kayo yata magbasa. Sige, basahin nyo nga together. Jeremiah 18, 1 to 4. Ready? Go. Thank you very much. Verse number 6, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Salamat po. You may be seated. Let us be reminded again, as God's children, that God is in control of our life. Remember, sabi niya, O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay in the potter's hand, so are ye in my hand. Reminding sa ating lahat that we cannot escape God's dealing, God's working in our lives kung kayo ay talagang anak ng Diyos. I have entitled the message, kinuha ko yan sa verse number 4, Broken to be more useful. Mapagod ang aming araw ngayon dahil noong oras kami umalis kayo na alauna, 2:00 madaling araw. Para pumuntang Manila, dumating siguro kami doon, at least maganda, walang traffic. Karating kami ng mga siguro 4:00 pa lang. No? O 5:00. Yan. And the meeting started ng 10:00, natapos siguro 12:30. 12:30 ba? Pero at least na-fulfilled naman, na ipag-pray, na-install si Solomon. And tapos po niyan, we traveled back agad-agad. Siguro mga 1:30 kami umalis doon. Karating kami dito 4:00. Talagang pagod na pagod ako. Kaya sabi ko, magtulog muna ako. Kasi nagda-drive pa lang, naantok na eh. Kaya kung hindi ako ginising ni Sunshine, wala. Nakanganga pa ako. Naimpungatan ako. Tapos, yun. But anyway, ganoon lang talaga. It's good to be tired. Working for at least fulfilled naman. No? And continually panalangin natin ang start ni Solomon. Parang kanina pa lang yata o baka bukas pa lang ang unang congregational nila, no? Nagka-meeting na pero ang congregation nila parang start pa lang tomorrow. At konti pa lang. Marami pa yung wala. But we are praying na God will continually bless. At remind yung iba, nagsiuwian kasi yata sa probinsya, na lockdown sa province, so they could not come back. No, kaya pasalamat pa rin tayo kasi tayo dito mayroon eh. No? Tuloy-tuloy ang paglilingkod natin. At salamat sa Diyos. Wala yung mga bisita natin
Kakauwi lang. Oo. Okay. Challenging but tiring. But nakaka-challenge. No? At panalangin natin yung mga bisita natin. We have another ipanalangin natin. Maybe soon, mapapalo up yan, mababible study. I'm expecting na tomorrow, mayroong masusolwin sa Bible study doon sa family Oliveros. Kasi dumating yung kanyang kapatid at nanay yata. Sabi ko, sulwiningin natin bukas yan. Sa kwan. Ha? Ano? Ano ba bukas? Ako pala. Kala ko Sunday na ngayon, bukas. Okay. Sa Monday pa pala. Okay. And continually din natin ipanalangin dahil soon, yung asawa ni Marisa will be at 20 yata. Oo, next Sunday ay darating ang mister niya. Pero hindi ko lang alam, baka ma-quarantine pa. No, galing ng... Saan bang asawa niya? Galing ng Saudi yan eh. So, i-anticipate na natin at panalangin na natin ang mabuti na pag nandyan na yan, masiran din ang salvation at mapalo up po natin, ma-work out natin ang mabuti. Ha? At we need to really pray na marami pa. Sabi ko sa inyo, this season, opportunity ito na ma-share natin ang kaligtasan natin sa marami pa. Kaya huwag kayong pakampante, huwag kayong pabaya na palampasin ninyo yung panahon na it's almost the end of the year. And so, kinakailangan na kahit ganun pa man, talagang porsigido tayo. Growth is another vessel that you must be fitted. Sabi nga, sa bawat level ng iyong posisyon, you should be a vessel fitted for that level. Ewan ko kung kayo lumalago. Sunshine, nakikinig ka? Tahimik. Amen ba? Now, nung kami po nag-visit sa Potter's house, ay to make a vessel, ang unang vessel na magagawa lagi is cylinder, tawag noon. Sabi, pag nilagyan mo ng umiikot yung pot, pagkatapos yung wheel, pag yan ay dadampihan mo yung palad, kahit na yan ay clay na, wala pang shape. Pag dadampihan mo ng palad mo yan, okay, magkakwa yan, magpo-form ng vessel. Tapos, pero ang una niyan ay cylinder lang siya, yung straight lang. Ganon, straight lang. Pagkatapos, after making the cylinder, ang sunod niyan po ay kung anong gusto mong vessel, kaano kalaki, anong gusto mo baso, kung gusto mo. Pero parang baso na yung cylinder eh. Ganon eh. No? Kung gusto mong mangkok, ganyan, o kung ano-anong klaseng mangkok, kinakailangan maggawa ka ng another. Okay. Amen. Gawa ka ng another shape na needs to be put down. Yun po ay according to the potter's desire, kung anong klaseng vessel ang kanyang gagawin. So una muna, okay, ang gagawin niya ay cylinder muna. Ang unang level na shape ng vessel or ng clay. Kanya na yan, straight lang yan, parang baso lang. Then if he wants, or the potter wants to do better and to do what is really he intended to do for that, for that cylinder or for that
clay, ay gagawa siya uli ng panibago. Okay? Ngayon, according to the intention ng potter. Kaya we always believe that, the vessel that was made by the potter is not the vessel, is not for the audience really to see. Although, pag may nagawang mga iba't ibang vessel dyan, ay may mga taong nanonood, tinitingnan nila at kung anong vessel ang gusto nila, fitted sa kanila, bibilhin nila. Pero ang pinaka-first intention ng vessel that was made, it is really for the pleasure of the potter. No? Now, makinig kayo, nung create kayo ni God, when God created you as the potter, and we are the clay, ang pinaka-purpose and intention ni God, ang pinakauna. Hindi yung audience display. Hindi yun eh. Kaya ka nagawa na vessel as you are, created in the image of God. Because as the potter, God's intention for you is to be a blessing for Himself. Yun lagi. For Himself. Kaya yun ang pinaka-reason na ikaw ay niligtas. For the pleasure of God ka, not for the pleasure of anybody in the world. Oftentimes silang hindi naintindihan ng maraming mananampalataya. Akala nila dahil na-save na sila, okay na ang buhay. No. Di ba? Napag-aral natin, a life without a purpose is what? Narinig na ninyo yan eh. A life without a purpose is bad. Tama ba? Narinig na ninyo yung nakaraan eh. Ang buhay na walang purpose, hindi maganda. Anong gagawin mo dito sa lupa? Eat, drink, and be merry, then you will die? Is that all for life? Hindi. Amen? Bakit? Niligtas tayo ng Panginoon eh. May purpose siya. Pero ito, a life with a wrong purpose is not bad. It is worse. Mali eh. May mga tao na intended ng Diyos ang buhay nila maging gagamit-gamit sa kanila sa Kanya. Ang problema, ayaw sumunod. So ano ngayon? Ang purpose nila, iba. At pag ang purpose ng buhay mo iba, yung buhay na yan, hindi lang bad. It is the worst kind of life. Hello? Therefore, anong gagawin? Know the purpose of God in your life. Alam mo dapat yan. Bakit ka binigyan ng ganyang talent? Bakit ang katawan mo sinape up na ganyan? Bakit ikaw ay nagiging ganyan sa paghubog ni God? May purpose siya. At pag yung purpose na yan hindi mangyayari at hindi matupad sa buhay mo, sayang. Sayang ang buhay. You're doing well. You're not doing well. Kaya importante. Kaya minsan, kailangan i-shake up ng Panginoon. Kailangan i-break ni God. Kailangan padalhan ka ng matinding dagok. Kailangan padalhan ka ng Diyos ng matinding pagsubok. Kailangan kung minsan, bibigyan ka ng Panginoon ng talagang hindi lang paalaala, kundi talagang ipinapamukha na siya ng Panginoon na kinakailangan magbago ka or else that life will just be as useless as nothing. That oftentimes, hindi natin na-recognize na mahalaga pala yun. It will take a tender clay, not hard. It will take a tender clay to be shaped up by God for another vessel. It is only God that can take a broken thing and make it useful again. It is only God. Only God. Hindi ikaw. Kung ikaw ay clay and broken ka, hindi mo mapifix sarili mo para gamitin ka ni God uli.
Why? Because it is God who decides. He is the potter. We are the clay. We either submit to God's plan, we either submit to God's will for our life to be useful. Again. Ang malungkot, yung pinapadalhan ka na ng Panginoon ng dagok, hindi mo pa napapansin na dagok na at pinapalalahanan ka na. Kaya ang tanong how much pressure, how much difficulties should be understood and should be taken by the clay to realize na siya ay walang magagawa kung wala yung pattern. Anong klaseng dagok ang kailangan para makinig ka at sumunod ka para ma-shape up ka ni God? Antayin mo pa ba buhay ang kapalit? Tomorrow I'll be preaching a message entitled, A Man Who Were Given a Chance to Live Another 15 Years. Anong kanyang ginawa? Alam niyo mga kapatid, sa pananampalataya, napakalungkot. Ang dami naming nakikita na marami pang pwedeng gawin sa gawain ng Diyos pero hindi nagagawa. Alam niyo bakit? Kasi yung buhay na dapat nakasuko at dapat gamitin ni God ay hindi naging kagamit-gamit. Kung nagpapasalamat, sabi ko nga kanina sa prayer ko kay Solomon, it was my desire as a father na makita ko yung mga anak ko naglilingkod sa Diyos. Kita ko, mga anak ko, magpastor. Pero kung hindi man sila lahat magpastor, gusto ko sila naglilingkod sa Diyos. Yun lang ang pangarap ko. I don't care kung siya yayaman o hihirap o nasa katamtaman. Wala. Wala na akong ibang desire. Ang desire ko lang ay makapaglingkod habang sila'y nabubuhay naglilingkod sa Diyos. Why? Bakit? Yun po ang pinaka-epektibong buhay kasi. Minsan lang tayo dadaan sa lupang ito. Sabi nga, mayroon lang tayong isang buhay, only one life. Pero ang buhay na yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Pag ang buhay na hindi natin gagamitin sa Panginoon, saan natin gagamitin yan? Simple lang, gagamitin mo talaga sa sarili mo yan. Gagamitin mo talaga sa mundo yan. Ngayon, mano pa na binigyan ka ng Panginoong kaligtasan kung hindi mo naman nagagamit sa Panginoon at pagkatapos instead na ikay magiging channel of God's blessing, ikaw ay katitisuran ng maraming tao because ang buhay mo ay hindi ayon sa kanyang kalooban. Amen? So napakahalaga. It is only God that can make that broken thing useful. Now, may mga buhay na nasisira. There would be life that was broken by vices. Maraming buhay, sinira ng kamunduhan. Sinira ng bisyo, sinira ng masamang ugali, buhay na sinira ng immoralidad. Pero pwedeng i-fix ni God yan. Pwede. Kaso lang, kailangan maging willing ka na magpa-fix. Hindi yung ikaw magpi-fix sa sarili mo. Opo. May buhay na mapandaya, mandaraya. Hindi mo pwedeng ma-fix yan. Nasa human nature yun eh. It is only God that can change. So anong gagawin ko? Walang ibang akong ginawa sa buhay kong napaka sama ng ugali, rebellious, kumbaga hindi nakikinig sa magulang, o pag uuo lang ako pag nandyan, ang magulang ko, pagkatapos pag wala na, iba nang gagawin ko. It is only God that can change and fix that life. Bakit po? Kasi kahit na ako, hindi ko kayang baguhin sa sarili ko eh. So anong ginawa ko? Dinulog ko sa Panginoon. Wala na itong kwentang buhay na to eh. Anong gagawin ko?
Ikaw, kung mayroon ka pang plano sa buhay na ito, and you will be amazed na may plano pala si God. At it was God who fixed it all. Amen? So, ganun po. Now, how much more kayo? Hindi pa wasak ang buhay nyo. Hindi pa sira ang buhay nyo. Maayos kayong anak. Masunurin kayong anak. Kayo ay matapat sa simbahan. You have a good church. You have a good family. You have an opportunity to serve the Lord well. Bakit hindi kailangan mag-serve ng maayos? Amen? Karamihan ng paglilingkod sa Diyos, hindi man 100%, 50-50. Alam ba ninyo na a surrendered life required 100% of it? Sabi nga 50-50 obedience is disobedience. Okay? 80% obedience is still disobedience. Almost obedience is still disobedience. Ano ang kailangan ni God? Total surrender. So, pag ang buhay natin, winasak na ng mundo, pwede bang ma-fix yan? Pero ako ay nagpapasalamat because my life was raised up in a Christian home. Hindi ho ako nadatna ng gospel na ako po ay matanda na, pagkatapos ang buhay ko, punong-puno na ng bisyo, punong-puno na ng kalukuhan. May kalukuhan din ako. Hindi lang kasing kalukuhan na katulad sa mundo. Pero mga kapatid, hindi wasak ang buhay ko nang hinandog ko sa Panginoon. Hindi punong-puno ng kasiraan at kalukuhan. Ang hindi ko maintindihan na ito, mga Kristiyano na na-raise up sa simbahan, dito ka na lumaki. Dito ka na lumaki sa simbahan. Naturuan ka na mula ng maliit. Lumaki ka sa Sunday school, lumaki ka sa Christian school, lumaki ka, lahat. Tapos ngayon, nung lumaki na, abay, pumunta sa mundo. Naging makamundo. Wawasakin ka ng mundo. Pag nawasak ka na ng mundo, hindi ka na mapakinabangan. Sige. Balik ka kay God. Warat-warat na buhay mo. Ano pang dagal ipagmamalaki mo? Sige. Amen? Kaya sinasabi natin na we are not raising our kids in the street. We are raising our kids in the church. Bakit po? Because that is the right place to raise up children, in the church. Pag hindi ka na-raise sa church at na-raise ka sa lansangan, anong matutuhan mo? Barkada, kabunduhan. Tama hindi? Mga Kristiyano na prindeserve natin at iningatan natin ang buhay, tinuruan natin maging malinis ang buhay, magiging pure ang buhay. Pagkatapos, pagdating mo ng paglaki mo pambihira. Mundo din palang bagsak mo. What is life? So mapalad kayo. Ako, I could really say, mapalad ako. Mayroon akong istriktong magulang. Mayroon akong tatay na talagang masasabi kong hindi talaga nagpabaya, talagang winaswasan talaga ako ng palo, mga kapatid. Grabe. Tapos, magulang na talagang magsasabi, role model na magsasabing, we need and you need all to go to church. Ganon. I treasure that. Pero nung ako'y bata-bata pa, hindi. Lagi ko na, bakit naman si tatay napakasungit? Bakit naman si tatay napakadisiplinaryan, napakaganito? Hindi naman siya pastor. Hindi naman kami anak ng pastor. Yung mga ganun ba? Alam nyo, nung pag lumalaki ka na at nakita mo na yung na ganito pala ang tamang buhay, sabi mo, sana anak na lang ako ng pastor. Hindi ganun Sana faithful ako ang magulang ko sa church para, I really treasure that now. No? Kaya nga, it's a joy to see our kids grown up in the church with proper teaching, with proper spirit, and with the Bible. Bakit po? Kasi yun ang pinaka
precious ng buhay. Wala pong makatalo sa value ng buhay na ganyan. Amen? Ganon. So, napakahalaga na iyan ay ating titingnan. A broken heart, only God can fix that. A broken family, only God can fix that. Ano ba? A broken people, maayos ni God yan. Pero yun nga, bakit pupunta ka dun sa broken-hearted, na hindi naman, na pwede naman hindi ka magiging broken. Why? Because nakaumpisa ka ng tama eh. Sabi nga nila, ang maraming mga Kristiyano na hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, isa lang ang dahilan. They were so curious what would be the world's offer are. And they will try. They will try the offer of the world. Pero nakasulat na ang offer ng world will not give you satisfaction. The world will not be defeated and you will not be defeated sa world. Bakit? Kung saved ka. Kung unsaved ka, yeah. Amen? Oh, maraming mga tao, broken sa pangako. Naku. Hello? Oh, ano pa? Okay, a broken vessel. Ang vessel yan, sarili natin yan. Ating mga katawan. Okay? To accomplish His purpose, it is only by the genius masteries and expertise of God that broken thing can be useful again. It is only God. At napakaraming nasayang na buhay na dapat ang buhay na yan, ang impact ay matindi at maraming tao ang magagamit para para ang buhay na yan ay maka-attract ng buhay din na kung saan madala sa Panginoon. Amen? Okay, so unang-una na nais kong emphasize, tatlo lamang po ito. Number 1, the molding and forming. The molding and forming. Ang clay kailangan imo-mold at ipoporma. At tayo po na i-mold na at pinorma na ni God nang tayo maligtas. Pero araw-araw, hindi pa tapos si God. Araw-araw, sinishape up pa tayo. Araw-araw, minumold pa tayo ng Panginoon. Gaano katagal ka imumold ng Diyos bago ka ma-build as a vessel that is fit for the Master's use? Madali lang dapat hindi dapat tumagal doon sa shape up Bakit? Kasi, ang kailangan mo lang naman, mag-submit. Ang kailangan mo sige Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ikaw nang bahalang mag-shape up. Alisin mo yung mga bagay-bagay na hindi kaya-aya sa inyo. Okay, alisin mo yung mga bagay-bagay na masamang ugali, hindi tamang pananaw. Okay, anong mga pero alam niyo ang problema kasi ng tao, nasanay tayo sa gusto natin Kaya ayaw nating mag-submit. Alam na natin hindi tama, pero ginagawa pa natin kasi iyan ang kinaugalian. Hello? At pag susundin mo lagi ang kinaugalian mo, yan ang magdadala sa iyo sa iyong broken vessel. Hello? Amen? The removing of any particles that is unpleasant. Importante yan. Yan po yung, halimbawa may mga bato-batong maliliit sa loob ng clay. Hindi po pwede na nandyan yan, kaya alisin yan. Magaspang na ugali. Hello? Magaspang na mga pangungusap. Magaspang na pamumuhay. Aalisin dapat yan. Oftentimes, hindi naalis kasi ayaw natin ipaalis. Hindi sinusurrender At sana wag niyong isipin, para sa kanya yan, para sa kanya yan. Wag niyong isipin, para sa kanila yan. Hindi yan para sa akin. Ay, pag ganyan ugali mo, talagang karami mong bato-batong kailangan maalis dyan. Karami mong mga bukol-bukol na dapat maalis yan, pero hindi na aalis. Bakit ho? Ayaw mo paalis Ayaw mo surrender Tama ba? The selecting of the purity of the clay fitted for forming. Alam niyo, nung kami pumunta doon sa potter's house,
Sabi, tinanong namin doon sa potter, Madam, kasi babae, Madam, pwede ba itong clay dito? Kasi maulan yun eh. Pwede ba itong clay dito? Kunin. Ay, hindi po. Hindi po, Pastor. Hindi po just ordinary clay. Ha? Kailangan pupunta ka sa place, sa lugar, na kung saan ang clay na iyong gagamitin ay hindi katulad ng ordinary. Ba? Ibig sabihin may special clay. Opo. There are fitted clay for pottering. Hindi po dito sa galigilid lang yan. Hindi lang kung anong clay, kukunin mo lang. Hindi ganoon. Pati pala clay, pinipili rin. Kasi sabi niya, kung hindi tamang clay for pottering, hindi ka makagawa ng vessel. Amen? And sabi ko, pambihira. I'm putting that principle to my life eh. Sabi ko, ganun pala. Lord, salamat po. Hinanap mo ako. At natagpuan mo ako na pitted clay for shaping up. Sana ang buhay ko patuloy maging ganun. Amen? Ganun talaga. Kailangan mong kunin eh. Kailangan isik mo talaga, i-desire mo eh. Na Lord, ito ang buhay ko. Putik lang ito. Pero special pala ito. At pwede mo ito palang hubugin sa gusto mo para ako ay magiging vessel na katuwa-tuwa para sa iyo. Hello? Amen? Na vessel na ma-please ka, at pag na-please ang potter, then I'm ready to be displayed. Amen? Kasi pag ang potter po satisfied sa kanyang vessel na ginawa, ang gagawin niya, ilalagay niya yan saan? Sa display room. Ayan. Then, the audience, okay, people that want to buy will just, will just pass by and look at mapipilian ka. Amen? Ganun po. Kasarap. Kasi sabi ko, wala nang pinakamasarap sa buhay Kristiyano na ang buhay ko na kung saan ginagamit ni God will be a vessel na kung saan magugustuhan din ng iba kasi na-shape up ayon sa nais ng potter. Amen? And that kind of life is a life that is a role model for others to see. Hello? What if that life is your life? Oh, sige. Di ba? Ang ganda. Amen? Hindi man tayo artistahin sa mukha. Kasi wala talaga tayo kung sa mukha ang pag-uusapan. Mga reject tayo pagdating sa showbiz. Hello? Di ubra eh. Ha? Kasi ang sa showbiz, ang kanilang tinitingnan ay abay panglabas na nyo. Ikaso lang si God, hindi tumitingin sa panlabas na nyo. Kaya nga yung mga sa showbiz, reject sa Panginoon eh. Bakit po? Ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na anyo, ang Diyos tumitingin sa puso. Amen? Kaya tayo, hindi bida ng mundo. Tayo ay bida ng Diyos. Bakit? Kasi ginagamit tayo ng Diyos. How life is, life will only have full meaning if our life are useful for God's glory and for God's honor. Hindi honor sa mundo. Opo, sila nagkakamal ng sala-salap, limpak-limpak na sala. Pero alam mo, lahat yan hindi wala yan eh. Now, tanungin ko kayo, how effective is your life for God? Ngayong linggo ba, ginamit ka ng Panginoon? Are you a channel of blessing? Or a stumbling block or a hindrance for the Lord? Tingnan nyo yan kasi importante yan. Or, wala lang, pastor. Anong wala lang? Basta ako, kumain, nagtrabaho, tulog. Kamusta ang buhay mo? Basta, yun lang. Yun lang. Hindi mo alam kung ginamit ka ng Panginoon o paano. Remember that life, that clay, needs to have purity on it. Bago ka gagamitin. Bago ka i-shape up. Next, the purging is needed to be fitted for usefulness and honor. Kaya kailangan kang
Antong to? After na ma-shape up ka, kailangan kang, kunin yung pailutuin, lutuin pa, no? Initin. Ano sabi? In 2 Timothy chapter 2, verse number 20 and 21, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. Paano malaman na ang buhay mo epektibo o hindi? Tanungin mo lang, sa linggo ba nga ito? Ano ba ang buhay ko? Nagbigay ba honor sa Diyos? O ang buhay ko naging dishonor sa Kanya? Yun lang yun eh. Yun lang ang basehan. Why? Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa vessel within a week. Either it is a vessel to honor or a vessel to dishonor. Saan ka banda? Ikaw ang maka-evaluate yan, hindi ako. Saan kayo pumunta ngayong linggo? Is your testimony good ngayong linggo? May mga tao bang nakilala sa iyo at nabahagian mo ng kaligtasan? May mga tao bang ikaw ay ginamit para magiging blessing? Hello? Tingnan nyo. Kaya kung wala, abay, dumaan lang isang linggo, sayang yung buhay mo. Amen? Verse number 21. If a man therefore purge himself from this, ano yung ibig sabihin ng purge? Kailangan alisin. Alisin yung mga bagay-bagay. He should be what? He will become a vessel unto honor, fit for the master's use. Okay? Sanctified. You know, a vessel unto honor, sanctified. Wow. Pag sabing sanctified, mayroong reflection of holiness and godliness in your life na nakita ng tao. Sanctified. Meet for the master's use and prepared unto every good works. Mabuti yung ginawa mong linggo. Hindi ko kayo mabantayan. Hindi ko trabaho bantayan kayo. Ang trabaho ko ay pag-aralan kayo ng salita ng Diyos, paalalahanan kayo, at i-remind kayo ni God. At ang trabaho nyo, bantayan nyo sarili nyo. Hindi bantayan kayo ni pastor. Bakit po? Because it is your responsibilities to guard your appetite, guard your direction, guard your decision. Trabaho mo yan. At titingnan mo, ang mga decision ko ba, ang mga ginawa ko ba ngayong linggo, nagbigay ba luwalhati sa Panginoon? O sarili ko lang, satisfied ko. Amen? Pag si God na satisfied, okay. Tama namang ginawa ko lahat. Dito lang ako sa bukid. Nagtanim-tanim lang ako dito. Okay yan. At pasalamat, nanalangin ko, Lord, ang pagtatanim ko, ingatan mo. Lord, ang aking mga tinanim, paglaguin mo. Alam ba ninyo, kahit na magwalis-walis lang dyan, mag-ayos lang ng halaman, you need to do that for God's honor and for God's glory. Kahit anong gagawin. Nagluto ka. Pagkatapos, nagdadabog ka. Bakit? Ang mga kasama mo ay, hantay na lang sa luto. Ay, mabihira. Hindi ka rin magiging blessing pag ganoon. Pag ganyan mo ganyan. Ang kabila, hilaw. Ang kabila, sunog. O ito, kainin nyo. Bakit? Sa sobrang inis mo. Laba ka, naglaba. Sa kalaba mo ganyan. Hala, tinambakan ka ng labahan. Bihira. Sila dyan, pa-cellphone lang. Ako naglalaba dito. Nakakainin, nag-aalburuto ka naglalaba. Hanggang punit-punit yung damit na nilabahan mo. Abay, pambihira naman. Wala rin! Hindi ka rin maging blessing. Oh. Amen? Sa panahon na ito, tingnan mo lahat ng mga kabataan. Puro lahat, hawak cellphone. Tatayin na lang si cellphone pa. Umihin lang si cellphone pa. Totoo hindi. Wala nang nagawa. Utusan mo. Galit pa. Pag nagutom, ano kamakain natin dyan? Kala mo, ikaw ang may kuwana. Oh. You know? Walang care. Walang care. Anong tawag niyan? I don't care. Makikimiki. Tandaan niyo ito. Magka-care ka lang pagdating na ng oras na ang mahal mo sa buhay, wala na.
Doon mo lang mapapansin, importante pala sila. Importante sila pag ikay na lang nag-iisa at napakarami mong dagok sa buhay, wala kang mapuntahan. Ganun lang yan. Minsan nga si pastor, maalala lang pag may problema. Pag walang problema, life is easy, okay na naman. Tandaan nyo to. The importance of people will only be realized when they are gone. So habang nandyan pa, sige lang. Kailangan ng purging, kailangan ayusin. Kailangan ayusin ang spirit. Bakit po? Pag hindi mo inayos ang spirit mo, hindi ka mas-shape up ni God in a level na kung saan tataas ang antas mo. Manatili ka na lang dyan. And you will be a vessel to dishonor rather than an honor. Hello? Kaya nasa sa iyong pagpipili, nasa sa iyong pagsusurrender, nasa sa iyo kung nais mong magpagamit o hindi. O nais mo, nasa sa iyo kung hanggang dyan ka na lang. It's your choice. What is the use sa pangaral pastor? Papasukin mo lang dito, palabas dito, okay na, wala na, okay lang. Pwede na makapunta sa church o hindi. Anong dedication? Anong level of service? Wala. That is your service to the Lord. Sabi nga yan ang tinatawag na wishy-washing service. Ha? Hindi yan accepted in the sight of God because nais ng Diyos ang paglilingkod natin. The best! Nais ng Diyos na ating re-render sa Kanyang pinaka-the best. Secondary sa ating best is a sin against the Lord. Why? He deserved the best eh. Opo. Okay? The molding and the forming. Nagmumold pa ba si God? Nagsishape up pa ba sa iyo? Okay? Next. The purifying is one of the process to strengthening its quality. Kaya pala kuminsan pinapadaan sa apoy, pinapadaan sa talagang pressure, dahil po, yun ang way na ma-purify ka at magiging strong ang buhay mo. Doon na de-develop yung quality. Hello? Doon na de-develop yung inner strength. Doon na de-develop yung inner quality na iyan ay hindi magawa sa labas. Next, the refiner of fire are a must for curing and maturing that process that produces stability. Ang ganda oh. Kaya pala, pinapadaan ka sa refiner of fire, ang buhay na yan. For what? Hindi ka talaga magiging fully, what? Cured vessel. Para bang dumating ka na doon sa, matibay na to. Kahit nahawakan ko to, hindi na ito matatabingi. Kahit na ibagsak ko pa yan, hindi yan mababasag. Bakit po? Kasi na-cured na, nandoon na sa time of its maturity. At pag ganyan ang vessel natin, ang katawan na ito, ang buhay na ito, ay maniwala kayo, ang buhay na yan, gagamitin talaga ng Panginoon effectively for others to see. Amen? Kaya, ang refiner of fire, ang pinaka-purpose, kaya huwag niyong pagtatakahan, nandyan yung tinatawag curing and maturing. Para ma-shape up yung stability. Psalms 84, verse number 14 to 17, as the fire burneth the wood, as the fire burneth the wood, and as the flames setteth the mountains on fire. Sabi niya, so persecuted them with thy tempest, and make them afraid of thy storm. Sabi niya, fill their faces with shame, that they may seek thy name, O Lord. Amen? 16, let them be confounded and troubled forever. Ye, let them be put to shame and perish. Kailangan yan sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya lang sinabi, alam niyo, yung pandemic na ito, desire ng Diyos to. Paraan ni God yan, para ma-realize natin na kailangan natin siya. May nawala ng trabaho, nakarecover naman. Pero tandaan niyo po ito. Kaya pinadaan tayo ng Diyos sa ganyan para lagi nating ma-realize na kung wala si God, wala kang magagawa.
The economy can be touched by God and it will collapse, it will go down. Christians will be affected by it and will suffer by it. Pero alam nyo, nandyan pa rin si God na nagbibigay ng recovery. Amen? Okay? All of this, a clay or a vessel must undergo for its perfection and completion. Talagang papadaan ka dyan. Papadaan ang buhay natin para ano? Maging perfect yan. Maging kompleto yan. Kaya ikaw ay magiging vessel na ano? Matibay, matatag. Sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano ay hindi pagandahang lalaki. Ang Kristiyano ay hindi pagandahang babae. Ang Kristiyano ay patibayan. Dapat matibay kang Kristiyano, matibay kang lalaki, matibay kang babae, para pagdating ng mga pagsubok, hindi ka matitinag, hindi ka kukupas sa paglilingkod. Yun ang buhay Kristiyanong hangad ni God. At yan po ay kinakailangang ma-develop in us. There is no shortcut in this process. Walang shortcut. Hindi instant ang paglago, hindi instant ang pagiging quality ng buhay isang Kristiyano. Okay? Some chastening is God's design to correct, to develop, and to build up our Christian life for God's purpose. Tandaan niyo po, ang buhay na ito is for God's purpose, for God's honor, and for God's glory. Pag save ka na, ang buhay na yan ay hindi na sa'yo. Ang intention ng buhay na yan, Kristiyano, ay ano? Ikaw ay magiging isang useful vessel for God. Hindi na yan sa'yo. Hindi na yung gusto mo, kundi gusto niya. Hindi na yung gusto ko, kundi gusto niya. Yun ang dapat masundan. Pero alam niyo mga kapatid, maraming nami-misplace na purpose. Because hindi naintindihan at hindi sinundan ang paraan ni God sa kanyang mga salita. Kaya nga nandyan yung law of God because it will give you direction what to do and where to go and what would be the focus of life. Pero maraming mga Kristiyano na ganun ang nagiging outcome. Sana dito maawasan. Amen? Ang pinaka-purpose yan ay ma-build up ang Christian life natin para sa kanyang glory and honor. Okay? Last, the breaking and the cracking. Ano yung una? The molding and forming. Number 2, number 2 pa lang yan. Akala number 3 na yan. Number 2. Okay. Parang katagal natin dun sa number 1, no? Okay. The breaking and the cracking. Verse 4. Sabi ng marred, nawasak. Okay, marred. And the vessel that was made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel as seems good to the potter to make it. And it seems good to the potter. It's always, ang pinaka-first purpose of the vessel is for the potter for the potter to be pleased. It is good for the potter. It is not good for the audience, but good for the potter to make it. Okay? So, you must stay tender-hearted to be shaped up again. Huwag niyo kakalimutan yan. Huwag niyo hayaan, puso niyo titigas. Na pagdating sa salita ng Panginoon, instead ma-bless ka nabubuisit ka. Instead na mag-i-enjoy ka nagmamadali kang tingin sa orasan na uwi na. Kasi oras na. Amen? Ayaw mo marinig kasi. The working of the master, potter, keeps on and on. That is non-stop by testing, by trials, by problem, and by trouble, and by challenges. Yan ang continual working ng master potter. Papadaanin ka niya sa ano? Sa non-stop test, non-stop trials, non-stop problem, non-stop trouble, at saka challenges for you to be shaped up.
Kaya kung minsan, yung storms, baha, unos, sakit, o anuman, testing and trials yan. Kasi sinishape up ka. Kaya tanong, willing ka ba? Okay? Kaya nandyan, may breaking dyan, may cracking dyan, di maiwasan yan. Next. Okay? You must be watered all the time. Kinakailangan. Alam ba ninyo na sa kaikot ng wheel, naranasan ko yan, sa kaikot ng wheel doon sa kwan, habang dinidiinan mo na yung palad, tumutuyo ang palad mo. So, ang gagawin mo, alisin mo muna, tapos isaw-saw mo sa tubig. Tapos uli na naman. Ganoon naman. Pag natuyo na, saw na naman. Bakit po? Dahil masakit sa daliri pag natuyo na ang clay. Kaya lagi yan, kailangan mabasa. Tapos sige, ginagiin mo at na-shape up siya. Anuhan nyo? Okay, yan. The hand must be oftentimes touch water while working in motion. The potter must continually touch the water and the clay by his hand for shaping. Ganyan. Kaya nalagay lagi doon. Tubig. Nandiyan tubig. Alam ba niyo kung anong tubig sa Bible? Ephesians 5:26. Ano sabi? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Ayan. Ang nagsishape up lagi sa buhay natin ay ano? Yung water. To make us tender. Ano yung water? That is the Word of God. Wari? Ang Word of God. Nandyan lagi yan. Pag ang Word of God, lagi yan nagsasusunod sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, that I might not sin against God. Yan. The light, it will be a light unto my path. Amen? Gagaidan ka eh. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against God. Bakit po? Ang water by the word of God is the one that will keep the clay, tender. Hello? At hindi ninyo dapat kakaligtaan yan. Okay? C. The clay must be touched always and tenderly guided by a loving and caring hand to shape up the vessel intended by the potter. Lagi yan. Sabi ng potter sa amin, ang iyong kamay sa labas, steady lang. Kamay sa labas, steady. Hindi yan ang nagmumove. Ang kamay sa loob. Kung anong gusto mong shape, yun ang nagmumove. Guide lang to ang sa labas, ang sa loob na kamay, ang siyang nag-shape up ng vessel. Na makinig kayo maigi. The working of God is not outside. Hello? The working of man is always outside. Hello? Exercise dito, exercise doon. The working of man is always outside. The working of God is always inside. Trabaho ni God ang i-shape up ka sa loob, hindi sa labas. Yat ang working na yan ay hindi dapat mawala. Araw-araw, pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, nagtatrabaho si God para i-shape up tayo to become more effective vessel that is good for His use. Amen? Kaya tandaan nyo yan, the clay must be touched always and tenderly guided by a loving and caring hand to shape up the vessel intended by the potter. Yan po ang kamay ng Diyos sa loob, kumikilos. Ang magagawa natin sa labas, na kung ano mang pag-ayos sa sarili natin, yan lang po ipanlabas lang eh. Pero the best na working is inside. At yan po ay dahil may Diyos kang tinanggap mo. You have received the Lord Jesus Christ in your heart. Okay? Last, the vessel unto honor. Pag ikaw ay na-crack, pag ikaw ay na-mold, then na-crack, and then na-shape up ka uli, ang maging outcome ay vessel unto honor. Ano ang vessel unto honor? It is for God's pleasure. The vessel is for the pleasure to the eyes of the potter who made it. Its beauty should satisfy the eyes of the maker
not the eyes of the audience. It's not for the pleasure of the public. It is always for the pleasure of the master. Hello? Oo. Kaya alam niyo po, lagi kong sinasabi, ulit-ulitin ko yan, sa buhay kong ito, wala akong ibang nais mapatuwa. Diyos lang. I made it in my life that I will just have one audience, and that is God. If God is my audience, and God is approved of my life, I don't care what others will say. I don't care what others will think. Bakit po? Karamihan ng tao concerned so much sa image sa labas. Tandaan niyo po ito. Pag na-please natin si God at si God ay namamagnify sa buhay natin, those other people outside who are for God will be pleased. But those people who are against God outside will not be pleased with our life. They will criticize us. Anyway, we cannot please everybody. And it's difficult to please everybody. Hirap po re. I-please mo lahat. You cannot do that. And since I cannot please everybody, it is easier to please God. Yun na lang. At yung mga taong kakampi ni God, matutuwa sa buhay ko. Yung mga taong ayaw kay God, hindi din matutuwa sa buhay ko. Pero ang aking focus, basta si God natuwa, okay na ako. Bakit? Dahil pag ang buhay ko accepted in the sight of God, kahit na i-reject pa yan ng mga tao sa mundo, it's okay for me. Why? Because it is for God's glory and it is God's honor. Wala namang ibang pinaka-purpose ng buhay na to eh. Amen? So tatandaan nyo, it's not for the pleasure of the public. It must be good and very good for the honor and glory of the Father. Yun po. Ang sabi doon, verse 11. 8:11. Now, therefore, go to, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, behold, I frame evil against you, and devise a device against you. Turn ye now, everyone from his evil way, and make your ways and your doings good. Yun yan eh. Alam niyo, pag ang walang salita ng Diyos at walang nag-guide, ang buhay natin parang wildfire. Walang control. Ang buhay natin maninira. Para kang wild horse na nakalabas sa kwadra na walang control. Oo. Kaya pag ganyan ang buhay ng isang Kristiyano, it will not be a blessing. It will be a destruction of a lot of life. Sabi nga sa inyo, kung ako, hindi lang tumanggap sa Panginoon, kung ako siguro, ay hindi minago ni God, number 1 akong tao, palaban sa gobyerno, o palaban sa authority. Baka ako, ang buhay ko, kung hindi lang ako tumanggap sa hindi ako nakilala sa Panginoon, kung hindi lang ako na-raise ng mga magulang ko at nadala sa simbahan, baka ako public enemy number 1 ng bayan. Alam ko sarili ko eh. Magaling ako sa kalukuhan, una. Magaling ako sa pandaraya. Kumadaraya. Ang usapan. Bakit? Nature ng tao yun eh. Magaling ako sa lamangan. Ayaw kong lamangan mo ako. Pag nilamangan mo ako, may tama ka. Pag bumalik ako, patay ka. Ganun lang yun eh. That is the life of the world eh. Wala kay God. Kaya pasalamat ako na inabot ako ng Diyos. Niligtas ako. At binago ng Diyos ang buhay ko. Kahit ano pang palo ng tatay ko, hindi ka ako mabago eh. Amen? Bakit po? Because self-willed eh. Pag self-willed ka, rebellious na tao ka, mahirap. Hindi lang ako tao na rebellious ang attitude. Alam niyo kung ano? Suicidal pa ako. Maraming suicidal na tao. Pero suicidal na hindi magpakamatay, hindi ganung klaseng suicidal ako eh. Alam mo kung ano?
Ako yung tao, nagrabyado mo mga mahal ko sa buhay, suicidal ako. Lalabanan kita, patayan tayo. Pero siguraduhin ko sa iyo, sama kita sa ukay. Kahit napatay ako. Bakit po? Yun ang karakter, yun ang ugali. You know? Pero nung tumanggap sa Panginoon, ay hindi na. Hindi tayo pumapatay ngayon. Bumubuhay tayo na tao eh. Ang dating patay, dalhin sa Panginoon para mabuhay, para maligtas. Ganun ang sistema eh. Iba talaga. Amen? Oo. Bakit po? Kasi ang buhay, binago ni God. It's only God that turn it out eh. Sabi nga eh, about face, 48 degrees, 45 degrees na turn about face ng buhay. Bakit? Gawa ni God. Amen? Oh, ganun yan. A vessel that cannot be built again pag matigas ka na. Opo, hindi ka na ma-shape up. Pag matigas na, cannot be made whole again are a vessel that lost its tenderness. Okay, hard and very hard ang maging kuha ng tao, spirit ng tao. Now, makinig kayo maigi. A Christian should always maintain a tender heart. Kayo magmiminti na yon, hindi ako. We need to. Ganun din ako eh. I want to be. Sabi nga kanina doon eh, alam nyo, ako po, matigas akong tao eh. Matapang akong tao pag nangaral ako. Matapang talaga ako. Pero iyakin din akong tao. Paano yun? Hindi artihan, hindi artista. Di ba? Tapang-tapang, biglang iyak. Arti daw, arti, hindi. So, hindi artihan. Bakit? Kasi this is true. A true great leader is a leader who had firmness and strength and hardness when it comes to implementing right and wrong. Yan ang leader. Hindi siya, nagsishape up, hindi siya nagko-compromise. Leadership, good leadership, great leadership is a combination of hardness and tenderness. Tender ka. Pag madali kang kausapin, madali kang mag-submit. Yun ka. Madali kang ma-advisean, pagkatapos na-realize mo agad ang iyong makakulangan. Hello? Pero pagdating sa tama, ay pambihira, pakamatyan mo yung tama na yan. Pag mali, ay mali, ay hindi ako pwede dyan. Amen? Mag-away na tayo. Sabi ko nga, in-emphasize ko lagi ito na kaibigan kita. Okay? Pakisamahan kita. Pero pag sinabing pakisama, abay, ikaw na lang dyan. Di ako kasali dyan. Ibang pakikisama, ibang pakisama. Pag masama na ang Kristiyano, hindi nakikisama doon. Amen? Pag buhay na hindi ka ay sa harapan ng Panginoon, hindi ka na doon. Kahit lang kaibigan mo nandoon. Pero nga, kahit ang mga kamag-anak ko pa yan sige, tuloy ka dyan, pero hindi ako sali dyan. Bakit po? Because may one audience ako sa buhay, it is God. Siya lang. Pag hindi gusto ni God, may ayaw ko dyan. Kahit na lahat kayo dyan. Bakit po? Dahil ang Diyos, ang nais niya, maayos at malinis na vessel ang kanyang gagamitin para ako'y magiging pagpapala sa iba. Now, as I close, are you a vessel? Have you maintained this tenderness in your heart? Isa yung tanong. Submissive ka ba? Humble ka ba? Willing to be shaped up ba? For His glory and for His honor. Okay, His honor and pleasure is what we aim for this rewarding later. Yan po yan. Yan ang ating hangad. Bakit ako nagpapakaayos ng buhay? Bakit ako magiging role model na pastor? Bakit ako nagtuturo ng tama at ang mali ay mali? Bakit hindi ako nagtutolerate ng mali? Kahit yan ay favorable pa sa akin at kahit yan ay gusto pa ng tao. Bakit yan ay tinuturo? Kasi po, isang audience kagad eh. Pag mali, huwag niyo ito-tolerate. Yan, hindi matuwa si God. Nakita nyo, anak nyo, mali. Pagsabihan nyo. Kung hindi makinig, sermonan.
Di makinig, sige pa rin. Bakit? Ako magulang. Amen? Kung matutuwa ka naman, mapiplease ka naman. Pag nakita mo anak mo, tamang ginagawa eh. Ako talaga ako yung nagpapasalamat. Ngayon na, sabi ko nga, Lord, hindi ko intensyon ng mga anak ko. Hindi ko sila nutusan maglingkod o maging pastor. Pero kung sila'y tawagin mo maging pastor, masaya po ako. Salamat po, at least. Heart's desire ko na si Sir Simon, ngayon, Pastor Solomon na ang pangalan. Cyrus Solomon, pastor ng Pilgrims Bible Baptist Church. Sabi ko, Panginoon, tuwang-tuwa talaga ako. Opo. Nandun na lahat. Siguro nakita niyo ang picture, grabe. Grabe talaga, kaganda. Wala nang problemahin sa property, may property na. Wala nang problemahin sa building. Dinala kami doon sa 4th floor. Ang bihira. Nandoon yung, kasi laki ng basketball court at saka pwedeng yung volleyball. Pambihira, ang laki naman pala nito. Ayan ganda. Biro mo, nagtiis man ako ng ilang taon doon sa Anda. Wala akong tulugan, wala akong ganyan. Wala lahat. Pero lahat ng aking ibinigay sa gawain ng Panginoon, ito na. At hindi lang ito. Hello? Bakit po? God will reward you with so much. Opo. Pero grabe, pag magbigay-bigay talaga. Ang daming pagkain kanina. Kunti lang turo sa mga tao. Kung wala kang problema sa obedience sa mga tao kasi dito, pag sunod ng mga tao, nanginginig pa ang obedience. Kasi ang kanilang dating pastor, sobrang boss eh. Doon, kinakaltas yung tithes, kala nyo. Opo. Pag may tithes, kakaltasin agad. Kasi mayroong Montessori school. Hawakan din ni Solomon Montessori school. May mga teacher lahat, pagdating ng saudan, kakaltas na tithes kagad. Maliban pa sa mga offering. Grabe. Sabi sa hindi. Babaguhin ko yan. Bakit? Ang pagbibigay, hindi pinipersa sa tao. Ako, mapagbigay ako. Kaya, Sir, paano yan? Anong pagkain natin bukas? Ako nang bahala. Sir, mayroon nagbubulong sa kanya, Sir, huwag ka masyadong magbigay dyan. Kasi hindi na magbibigay yung mga tao, hindi ganyan. Mali ang sistema ganyan. Ang tamang sistema ay ito. Ang mga tao, ako bilang leader, ako ang mag-uumpisa. Gusto ko maging mapagbigay yung mga taong yan, umpisahan ko, ako una. Kaya, tanong niya mga tao, ngayon, bukas buong gastyos pa yan, kasi Christmas party nila bukas, at lahat ng mga tao papakainin. May nakarin sila, kung kunti lang yung tao, siguro mga 10 lang, kung may 10 doon. Tao, pambihira, nakaris ng 20,000. Sabi nung mga, ano ginawa mo, sir? Simple lang. Kung gusto niyo magbigay kayo tao sa puso. Hindi na kota. Walang kota. Wala. Kung nais niyo magbigay, pagpapalain kayo ni God. Kaya kayo hindi pinagpapala kasi pinagkatitiwala niyo sa dating pastor dito dahil mayaman, ang lahat. Kaya siya ang binibless ni God. Kayo hindi. Gusto niyo pagpalain tayo ni God? Ako gusto pagpalain ako ni God eh. Kaya ito na. Ako na mauna. Pabihira lahat. Bigay. Sabi niya, lahat ng mga pastor darating, bigyan natin ng tag-1,000. Hindi ko lang alam kung may mga pastor darating, kami lang dumating. 2. Pero uulitin daw. Sabi niya ganyan. Pero parang nung tiningnan ako, binigyan ako, hindi 2,000 eh. Ay, hindi 1,000, 2,000. Mon, ano to? Okay, panggasolina mo. At least may panggasolina. Ano na yung ibig sabihin? Umpisa pa lang yan. Sabi niya, umpisa pa lang yan pa. Darating oras. Malaki rin. Pag pinagpala na kami. Di ba? Ganun ang sistema eh. Bakit po? Pag mayroon ka, o pagbigay kang ganyan, may babalik si God. Mas marami. Amen? Tapos kanina, meron mo, nagpabiling longganisa dito. Pamimigay lang. Anong gagawin mo nito? Anyan, nabigyan na yung mga membro. May mga bigas pa. Anong gagawin mo dito? Mayroon akong mga parents na darating. Yan mga estudyante ko sa Christian school. Anong gagawin mo dyan? Bibigyan ko sila, papakainin. Daming pagkain mga kapatid eh.
Papakainin ko sila dito. Nandiyan lang yan. Mamaya konti, darating na yan. Papakainin ko sila dito. Pagkatapos ito, ang chicharon, longganisa, at saka, ganyan, regalo ko sa mga magulang. Alam mo, kailangan mag-invest ka muna bago ka mag-harvest. Tama nga naman. Ganun muna. Kaya sabi ko, hindi talaga, di maalis yung pagbibigay niya. Abay, pambihira. Isang karakteristik niya yan. Okay, maigi. To attract people, you must be a giver. Hindi ka dapat hoarder. Hindi. Be a giver. People will get blessed because of you. Hello? Yun ang mindset eh. Ba? Okay ah. Oo. Kasi sabi niya lahat yan, bigay. Nagtataka yung mga teachers, may mga pinapaaral niya pala doon sa anda, nung nakatanggap ng kanya, pinadala doon. Oo. Sir, saan mo papadala yan? Nagbigay ka na dito, nagbigay ka na ganyan. Wala ka nang matira. Mayroon pa tayong pagkain yan. Maraming bigas dyan eh. Maraming ganito. Okay pa yan. Oh. Bakit? Tuwa na ako pag napulfill ko yung aking mga responsibilities, mga pinapaaral ko doon. Opo, sabi niya, bakit? Investment yan. Pag yung mga napaaral ko, darating away, pag lumaki itong ministry ko, pang kukunin ko lahat sa probinsya, dalhin ko dito. Di mga manggagawa ko na honest sa akin yan kasi ako ang nagpalaki at Tama nga naman. Sabi niya, darating oras pa. Yung mga taga doon, pupunta yan sa syudad. At dito sila yan. Hawak ko lahat yan. Hindi na ako problema sa mga tao. Sabi ko, iba utak eh. Sabi niya, kailangan mag-invest ka muna. May blessing naman doon dumarating. Sinasabihan na siya, Pastor Ted, mag-aral ka na ng driving because I will buy you a car. Biro mo. Kaya hanggat hindi ka pa natutong mag-aral, wala kang car. Kaya mag-aral ka muna driving. Amen? Anytime, pwedeng maka-travel. Pag ikaw lang mag-isa. No? Pero what I'm saying is this, your investment for people's life, ng pinaka-importanting investment, wala nang iba. Ang buhay na to, ang buhay ng pamilya ko, is invested for other people's life, kinabangan. Bakit po? Kasi pag ito nagagamit sa Panginoon, that is worth. We may not have plenty of money on this earth. Di bali na, passing lang naman tayo dito eh. Amen? Ang pinaka-importante, the best of this life were used for God's glory and for God's honor. Sana ganyan din sa inyo. Tumayo tayong lahat. Bow your head, close your eyes. A vessel fit for the master's use. Are you that vessel? Will you decide to make God the one and only audience for your life to be pleased? Pag yung buhay na yan, kasi napiplease si God, ako'y naniniwala yung buhay na yan ay gagamitin ni God. At yung buhay na yan ay magiging liwanag, magiging asin. Buhay na kung saan marami pang tao ang madadala sa Panginoon. Are you tender? Have you maintained a tender heart? Mga kapatid, isang quality of a humble heart is a tender heart. Quality yan. Sana, sabihin niyo sa Panginoon, panatilihin mong malambot ang puso ko. Na sa iyong mga salita, madali itong mataniman at madali akong matuto at madali kong ma-absorb. Nais kong harapin ang 2021 with a heart that is tender and dedicated sa iyo. Malapit nang matapos yung 2020, mga kapatid ko. Will you be faithful? Go through and follow through. The altar is open. If the Lord has spoken to your heart, you come. Search your heart. Do you have that tender heart? Do you have that humble heart? Na kayang i-shape up ng Panginoon in a vessel that is much better than you. Much better than your life before. Tandaan nyo, ang pastor nito,
always desire that your life will be continually growing. Your life will be continually useful. Your life will be continually a channel of blessing. Mga kapatid ko, maraming mga pastor na darating sa 23. We will have a pastor's conference. We want to be a channel of blessing to the pastors. Maybe may mga pastor's wife, mga workers. Yung Dayspring Bible Baptist Church dyan, nakausap ko yung pastor, kasama ko kanina. Sabi niya, Pastora, baka kami, dadalhin ko yung mga men of the church. Baka mga dalawa kaming sasakyan, Pastor. Would that be okay for you? Ay, yes. I want yung mga deacons ko, yung mga ladies ko in the church could be able to visit you. Because nung nakaraang taon na nagkaroon ng conference sa simbahan mo, talagang bless ang mga membro ko. Pareho kami ng puso yan eh. Will you be a channel of blessing? Will you be dedicated and say, Lord, please, I don't have so much. Lord, I don't have great talents like others, but Lord, my life is destined and designed for your glory and for your honor. Gamitin niyo po ako. Patawad kung anong mga kamalian, patawad kung anong mga kakulangan. And Lord, give me a chance to serve you more. Help me to have that tender heart, that soft heart that can face 2021 with another challenges because nandyan kayo. At Lord, nandito ang buhay ko, sinusuko sa inyo at gamitin ninyo ito to be a channel of blessing for others. Amang banal, dakilang Diyos, patnubayan niyo ang mensahe that will continually mold us. Lord, gamitin niyo kami. Ang aming mumunting kakayanan, ang aming maliit na simbahan, na maging isang ilawan, magiging isang tulay, magiging isang instrumento ninyo para po marami pang tao matanglawan, maraming tao na makalipat mula sa dilim papuntang liwanag. Maraming mga tao ang madala sa inyong harapan because ang buhay namin ay maayos. Tulungan niyo ang bawat mga membro sa tahanan at tomorrow we will join forces together and bring the best worship that we can. O God, hinihiling ko po, patnubayan niyo kaming lahat. I-shape up niyo pa ang buhay namin na lalo pang maging kagamit-gamit sa inyo. Patuloy niyo kaming gamitin na itong buhay na ito will be able to be useful para po marami pa ang mabless at marami pa ang makakilala sa inyo. Salamat sa